Ang ayuda ay hindi charity. Ito ay hustisya para dito sa mga taong nangangailangan ng ayuda na inaapi ngayon ng kagaya ninyo. Kagaya ninyo. Ikaw. Nakontra sa ayuda. Kaya ipaglalaban ko talaga itong ayuda. Yan po ang sabi ni Tambayuda, mga kababayan. Speaker Martin Romualdez, na ang sabi niya, hindi naman daw charity ang ayuda eh. This is a justice for those people na nangangailangan ng ayuda. Kaya ipaglalaban daw talaga ni Tambaluslos, mga kababayan, itong pagbibigay-ligay ng ayuda sa AKAP. Dahil siya daw ang Mr. Justice, mga kababayan eh. Ang tagapagtanggol ng ayuda, si Mr. Tambayuda. Panoorin po ninyo ha. This House will also stand firm in defending the provision of ayuda for the people. Ganyan siya kalakas, mga kababayan ha. Di ba sabi ni manggagamit ni Budol na tinanggal na niya sa Senado yung AKAP? Yun pala, mga kababayan, Budol lang pala, natuloy pa rin, mga kababayan, pinaghatian lang nila. Takarapot nga lang ang binigay doon kay doon sa mga senatong, mga kababayan. Makakatanggap din si hati si Aimin yan. Those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder. Let this be a reminder. Ayuda is not charity. Wow! It is justice. Diyos mio, Marimar. Ganyan po mag-isip ang mga buhaya ngayon, mga kababayan. Kung ano-ano ang iniimbento, magpalusot lang, mga kababayan, matuloy lang ang ayuda. Hustisya ang ayuda. Kailan pa? Palakpakan! Palakpakan! Palakpakan din ang kasing bobo niya, mga kababayan. Mga amunyong, kahit pa siguro, ano sasabihin ni Romualdez, no? Kakain ako ng tae, papalakpak din sila, mga kababayan. Smiyo. Ayuda, hustisya. Ang sabihin mo, ginagamit mo yan para sa eleksyon. Ngayon. Isipin nyo na lang mabuti, mga kababayan, ha? Sa AKAP pa lang, hindi pa kasali yung ibang ayuda sa DSWD. Dahil kahit sa DSWD, mga kababayan, pumupunta yung si Romualdez. Andun ang kanyang pagmumuka at ang bagong Pilipinas, mga kababayan. Dito lang sa AKAP, 26 billion. 26 billion. Kung gagamitin yan para sa vote buying, mga kababayan, kahit pa 1,000 kada tao, iboboto lang ang bagoong Pilipinas, mga kababayan, slate, ay magta-translate na po yan sa humigit kumulang 20 million votes, mga kababayan. Kahit pa kalahati niyan, 10 million votes. Tapos, yung natitira na lang ang kailangang abutin. Malaking step up na po yan para sa bagoong Pilipinas, mga kababayan. Diyos mio. Tapos ngayon sasabihin nyo, ang ayuda ay para sa hustisya. Dahil maraming tao ang kontra sa ayuda. Ay, animal. Ito ang challenge natin, Tambaluslos, mga kababayan. Kung talagang seryoso siya dyan, sa pamigay-migay niya ng ayuda dahil hustisya ituloy natin ang pamimigay ng ayuda, pero let it go. Huwag mong hawakan ang pamimigay ng ayuda. At may isang challenge pa tayo talaga. Ibigay mo yan kay VP Inday Sara Duterte. Kung talagang para yan sa hustisya, kung sabi mo, hindi yan gagamitin ng mga politiko. Dahil legislative kayo hindi kayo pwedeng mag-execute, mga kababayan, ng pamimigay-migay ng ayuda dyan. Si Sara Duterte, Vice President, under po siya ng Office of the President, mga kababayan. Executive Department, siya ang may mas karapatan magbigay ng ayuda. Ibigay mo yan kay Sara Duterte, maniniwala kami na talagang hustisya ang pamimigay ng ayuda. Pero hindi niya kaya, mga kababayan, dahil buladas lang niya yan. Palusot lang, kumbaga Dahil hindi niya maamin na ginagamit ko tong ayuda pang pabango sa 2028 at para maipanalo ang bagoong Pilipinas slate ko. It is our duty to ensure that no Filipino falls through the cracks, especially in times of crisis. Wow, crying! Tapos saan nyo kinuha yung ayudang iyan? Kinalta sa PhilHealth, mga kababayan, kinalta sa Department of Education, kinalta sa CHED, kinalta sa AFP. Kahit sa AFP, mga kababayan, tinapyasan sila. At iba't iba pang mga ehensya sa gobyerno. Pati na nga sa big ticket infrastructure, mga kababayan, parang wala, di ba? This is what governance means. Not bangag governance. merely passing laws, but ensuring that these laws translate into hope and dignity for every Filipino. Paano naging dignity yan? Na habang namimigay ng ayuda, mga kababayan, maagang-maaga pa ang mga tao pinapila, gutom. Tapos kinahapunan na. Darating ang mga baboy, mga kababayan. Tapos bagbobuladas pa. Ang daming chichibureche.
Tapos papipilahin ang tao, parang humihingi ng pera na talagang napakaliit ang mga kababayan. Turing sa kanila na, humihingi kayo ng pera, ito sa inyo. Pinapila pa mga kababayan talaga. Hindi na lang binigyan ng coupon na, kunin nyo to at your kung kailan kayo scheduled sa doon sa opisina ng DSWD. Ito sa kanila, pinapila talaga mga kababayan. Family. O saan ang dignidad nyo yan? Mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito Wow! kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan. Wag na! Wag mo na ipakita. Alam na namin, nakikita na namin, Andyan napunta sa'yo ang ayuda. At sa kasamahan mong mga buhaya. Alisin mo ang iyong mga tarpaulin, mga pagbumuka, pati sa bigas mga kababayan, Romualdez Rice. Alisin mo yan. At huwag kang sumama sa pag-payout dyan. Para rito, ang mga may hawak ng pondo, ang mga buhaya. departamento tulad ng DSWD, Hello! Kasasabi nyo nga lang paghahatian ng inyong, hindi nga hati, di ba? Senador ang akap, 21 billion sa inyo, 5 billion sa mga senatong. Billions mga kababayan, ha? At to think, mag-e-election. Hindi pa ba vote buying yan? at DOH. Sila ang Hindi pa pera nila ang ginamit mga kababayan sa pag-buy ng vote. Libre na gobyerno, galing sa ating buwis. papatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Ulul! Kitang-kita ka sa mga video, kahit saang video. Tapos sa'yo pa, mapapasalamat itong mga alipores na mga kababayan, Forward. Palakpakan. Palakpakan, si Romualdez kumain ng tae. Palakpakan. Kahit ano sasabihin mo dyan mga kababayan, papalakpak ang mga ulol na yan. Ilang araw ng mainit ang usapin tungkol sa 2025 national budget, partikular ang tinapyas na pondo para sa DepEd at sa PhilHealth. Ayan. Diyan galing yung ayuda mga kababayan para sa mga bata. Mag-aaral natin. At para sa mga may sakit. Sabi ni Senator Amy Marcos, tila may naghihiman. Isa pa yan si Budol Queen mga kababayan. Ang sabi niya, inalista daw niya ang akap. Pero tuloy-tuloy pala. Binigyan na sila ng parte mga kababayan dyan sa Senado. Pumayag ang mga ulol, ang mga loko-loko. Sa budget, kaya dapat itong silipin. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, hindi raw muna pipirmahan ng panukalang 2020. Ano kayang drama na naman itong ngag-ngag na ito mga kababayan? Magpapabida ba ito? Na siya ang hero, heroine? Pero sigurado na siya mga kababayan, ayaw niyang ibigay yung parte ng gobyerno para doon sa PhilHealth. Dahil marami pa daw pondo. 5 national budget. Pero sa education, parang ibibigay daw niya mga kababayan. Aking report. Napakangag-ngag talaga. Wala nga bang himala? Kiwari ko na may himalang naganap. Kayo mga magicero, mambubudol. Milagroso ang tingin ni Senator Amy Marcos sa 2025 national budget. Hindi mo na kami maluloko, Amy, dyan sa pabudol-budol nyo. Ang lumusot na higit 1 trillion pesos na budget ng Department of Public Works. Mga kababayan, bakit sa DPWH? Dahil malaki ang cut nila niyan At ang malaking bulto dyan mga kababayan ay mapupunta sa flood control. Tapos yung repair ng mga kalsada, gigibain na naman nila. Dahil ang mga buhaya ang makikinabang niyan mga kababayan dahil ang kanilang mga construction company ang makakasungkit rin ng proyektong iyan. And highways. Himala rin daw na mas malaki ang pondo nito kaysa sa Department of Education na labag sa batas. At labag sa batas. Hindi lang basta-bastang batas mga kababayan na ang saligang batas. Yung pundasyon talaga mga kababayan dahil nakasaad yan doon. Yan ang nilalabag nila ngayon. himala rin daw ang pagsulpot ulit ng pondo para sa ayuda para sa kapos ang kita o Sabi ni Amy, tinanggal na daw niya. Tapos binigyan na sila ng 5 billion na parte mga kababayan. Pumayag na. Nauna nang tinanggal sa Senado. Ayan ba ang himala? Ikaw, himala ka din na mabubudol ka. 6 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana. Bakit ka pumayag? Ito si Amy mga kababayan, double talk. Sabi niya, ayaw ko talaga yan, babarahin ko yan. Tapos nung nag-buy cam, dapat siya doon sana siya magsasalita. Wala, absent. Para saan pa yung pinagnangakak mo ngayon kung tapos na? Dapat doon ka nagbunganga habang nagbabay cam. For propaganda na ngayon mga kababayan ayaw ko talaga niyan. Lumabas pa rin. Pero umabsent mga kababayan. Ay lunas sa halip ay inutas-utas. Utek. Ganyan din ang hinaing ng mga grupong nagmarsya mula Moraita at hinarang sa Recto Avenue sa Maynila.
problema dito mga kababayan, ang ilan sa kanila ay sinasabing mga bayaran, mga rally for hire mga kababayan. Ilan-ilan lang ang talagang kusang loob dyan mga kababayan eh. Tayo din, tamad. Pumunta sa kalye. Aminin na natin mga kababayan, gusto natin sa isip lang pero pupunta na sa lansangan, parang ligo pa lang, parang tinatamad ka na. Kabilang sa mga nagrally si dating Finance Undersecretary Chelo Magno. Pero darating din tayo dyan mga kababayan kapag sinagad na nila ang taong bayan. Kahit tamad tayo, pupunta tayo dyan. At ang chairman ng Nagkaisa Labor Coalition, Sunny Matula. Hindi na po talaga katanggap-tanggap itong correct. ginagawa nila sa pera ng bayan. This is the highest form of corruption. Highest form of corruption, courtesy of the Nagnag administration. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na ang sabi ni Tamba, ang ayuda ay hustisya. Post your comments below.